Dakila namin Ama, maraming salamat po sa morning worship namin kanina. Salamat po sa pagsama nyo, pagsama na inyong anak at ang iyong spirito sa panambahan namin. Ganon din po, we lift our Bible class. Samahan nyo po kami at turuan nyo kami at buksan nyo isip namin at umihiling kami ng maganda at produktibong diskusyon para po sa paksa namin ngayon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tuloy-tuloy pa rin tayo sa Ecclesiology, Doctrine of the Church. Nagsimula tayo ng March. Sa topic na to, nagkakaroon lang tayo ng ibang mga break. So, last Lord's Day, nagturo si Paul regarding sa LGBTQIA. Pero, independent Bible class iyon. So, nadaanan na natin ano ang tunay na church, ano yung mark ng isang totoong church. Nadaanan natin yung headship ni Christ. Nadaanan natin ang membership ay binubuo dapat ng mga regenerate, mga mananampalataya. Nakita natin ang local church ay may autonomy. Nakakatayo siya ng sarili niya, nagdedesisyon siya ng sarili niya, ginogovern niya ang sarili niya according to the headship of Christ. At nung April at May, ang tinalakay natin ay yung mga leadership offices. Nagdwell tayo, I think, 3-4 na klase sa pastoral office. Tapos, tinignan din natin ang diaconal office. So ngayon, buong June, ang tatalakayin naman natin ay yung powers ng congregation. Tinatawag natin itong congregational consent. At 3 ang kapangyarihan ng kongregasyon. Una, ang pag-recognize ng mga officers, sila ang kumikilala kung sino yung mga tinawag ng Diyos para mamuno. Pangalawa, next Lord's Day, yung power ng church ay yung admission ng membership. Sila ang kumikilatis kung sino ang mga tunay na Kristiyano at tatanggapin sa loob ng church. Ang pangatlong power ng church ay yung discipline. Pag usapin ng disiplina, merong kapangyarihan ng iglesia sa pagdedesisyon nito. Lalo na pag pinag-usapan natin ng excommunication. Sa 3 to, hindi lang isang member, hindi lang si pastor, o hindi lang kung sino-sino sa church ang nagdedesisyon. Sa 3 mga binanggit natin, ang buong iglesia yung nagdedesisyon. Buong church, buong congregation. Kaya tinatawag natin itong church power, congregational consent. Ang una, natatalakayan natin ay yung pagkilala sa mga mamumuno. Ito ay church power. Nagbigay lang tayo dito ng ilang comparison sa iba't ibang church order or doctrine kung paano sila namimili ng officer. Kunyari, una, Episcopalian Church. Ang Episcopalian Church, Episcopal polity, yan ay ang mga Roman Catholic Church, Eastern Orthodox. Ibig sabihin, sila ay pinamumunuan ng mga bishops. Ang head ay bishops. Now, paano sila namimili? Magbigay tayo example, Roman Catholic Church. Kamamatay lang nung isang Santo Papa, may pumalit na Santo Papa. Inaabangan ng media na may puting usok na lumabas doon sa ano tawag nila, sa St. Peter's Basilica, doon sa Italy, sa Rome. So, sino pumipili sa Pope? Yung lahat ba ng mga Catholic friends natin? Hindi. Ang pumipili sa kanila ay yung College of Cardinals. Mga mga bishop, mga archbishop. Sila yung namimili, sila yung nagbobotohan kung sino yung magiging susunod na Santo Papa. Sino yung namimili naman ng bishop? Ang namimili niyan ay ang Santo Papa. Normally, sila na mga nirecommend ng iba pang mga bishop at ng iba pang papal ambassadors. Yung mga priests, may mga pari sa Roman Catholic Church, di ba? Sinong namimili ng pare? Kunyari, dyan sa may seminaryo, sino yung namili sa pare dyan? Yung bishop. Mas mataas yung bishop dun sa pare. Nag-a-assign siya. Tapos siya yung nag-a-assign kung sino sa parish na ganito, parish na ganyan, parish na ganyan. So, ano ang congregational involvement sa Episcopalian polity? Wala.
Yung isang ordinaryong Romano Katoliko na uma-attend, wala silang say. Sino yung magiging pare, sino yung magiging bishop, sino yung magiging Santo Papa. Lahat ito ang namimili ay ang leadership. Now, sa Presbyterian naman na church polity, dito ang namimili ng magiging elder, magiging pastor, sino yung nag-e-elect? Congregation. Yung mga members sa congregation na yon. Pero, inaaprubahan yon ng presbytery. May presbytery, yun yung group ng mga existing pastors na. In-examine sila, tinetest sila, at sila ay i-approve ng presbytery. So, ano ang church involvement sa presbytery? Sila yung namimili. At sila yung nag-vouch. Pero, itetest pa yun ng presbytery. Now, sa mga non-denominational, hindi natin alam. Kasi iba-iba yan. Sino yung namimili, sino yung magiging preacher sa CCF, sino magiging preacher sa Victory. Sa ibang mga non-denominational na kilala natin, hindi natin alam. Iba-iba yan. Pwedeng may yung senior pastor nila, pwedeng yung elder board nila, hindi natin alam. Now, sa atin, naniniwala tayo sa elder-led congregationalism. Elder-led congregationalism. Ang local assembly ng believers, naniniwala tayo, autonomy of the local church, pinamumunuan ito ni Kristo sa pamamagitan ng salita at sila'y nakakatayo sa sarili nilang paa bilang isang church under Christ's lordship. Pero nagbigay siya, balik tayo sa nakarang topics natin, pinamumunuan ito ng mga pastors. Pero ito ay congregationalism. So, balikan nyo na lang yung last kung gusto nyo i-review. So, ano yung concept nito? Ibig sabihin, meron tayong church decision. Hindi tayo katulad ng Roman Catholic Church na kami lang ni pastor yung mamimili. Kung sino yung gusto ko, deacon ka, deacon ka, deacon ka, deacon ka. Hindi ganon. Hindi namin pwedeng gawin yon. Hindi ito sarili naming choice lamang. Ito ay merong power yung local church to decide in this matter. The gathered church possesses the right to give its voluntary and intelligent consent to the elders' rule, yung elder-led congregationalism. So, consent, may pamumuno ang mga pastor, pero merong consent ang mga congregation. Ano yung consent? Ibig sabihin, tinetake ng congregation yung position ng elder sa mga issues na importante. Voluntary, ibig sabihin, hindi to pinilit, hindi to pinressure, hindi to against their will. Intelligent, ibig sabihin, naniwala sila dahil sa sarili nilang pag-intindi. So, hindi ko na babasahin yung kay Jonathan Leatham for time's sake. Ano ang mga scriptural argument para sa congregational consent? Una, binigay ng Panginoon sa church yung power exercised by the eldership. Meron tayong keys of the kingdom. Yung keys of the kingdom na yon ay nasa church. Yung sinabi ni Christ na whether two or three gathered in my name, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Yun ay image rin ng susi. Kung ano yung kinalagan nyo, kung ano yung tinaliin ninyo, yun ay itinali sa langit. Pero ang nag-exercise noon ay yung mga pastors. Kanino yung power? Sila ng mga congregation. Sino nag-a-announce? Sino yung nag-declare according sa decision ng congregation? Yung mga pastor. Now, ganun din sa buong New Testament, ang address ng mga apostles ay palaging papunta sa church. Ibig sabihin, kunyari, letter to Galatians, letter to Colossians, letter to Corinthians, palaging ang address niya, basahin niyo to saan? Sa buong kongregasyon. Hindi to secret, kay pastor lang tong letter ko, ha? Kay pastor lang tong letter ko. Hindi, letter ito sa buong church. Bakit? Ibig sabihin yung mga New Testament letters, it addresses the church requiring corporate consciousness. Yung buong church yung mag-iisip, yung buong church yung susunod, yung buong church yung magkakaroon ng
concern sa mga sinasabi ng mga apostles. Ibig sabihin, kung paano nila susundin yon, ay kailangan meron silang dedesisyon. Ganon din, pinapakita nito, yung church power, na mayroong pagkakapantay-pantay sa estado ng bawat miyembro. Pantay-pantay na estado ng bawat miyembro. Lahat ay nasa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Ang mga members ay hindi, pagdating sa botohan hindi 3 vote ni pastor, 1 vote ni Art. Hindi. Pag nagbotohan ng church sa mga powers na ito, pantay-pantay lahat ng mga miyembro sa usapin ng pagdedesisyon. Lahat ay may commitment sa Word of God. Hindi ba? Lahat ay merong indwelling spirit. Isa yan sa binabanggit ni Jonathan Lethem. Lahat tayo ay may Holy Spirit. Kaya pwede nating makapagdesisyon tayo ng tama. Ina-assume din sa New Testament yung participation ng bawat members. Dahil sa mga congregational na mga activities, katulad ng worship, katulad ng evangelism, at iba pa. Now, punta tayo kaagad sa liberty of conscience. Kailangan at tinuturo at sinasabi ng scripture na merong totoong congregational consent sa mga major decisions dahil dito sa tinatawag na kalayaan ng budhi. Hayaan yung basahin ko yung Confession, chapter 21, paragraph 2. Sabi dito, God alone is the Lord of conscience and has left it free from the doctrines and commandments of men which are in anything contrary to His word or not contained in it. So that to believe such doctrines or to obey such commands out of conscience, yung mga doctrines of men, is to betray the true liberty of conscience and requiring an implicit faith, an absolute blind obedience, is to destroy liberty of conscience and reason also. Sinasabi ng confession natin, ang bawat mananampalataya ay merong budhi na pinalaya na dahil sa gospel at kailangan na nilang sundin ay ang Panginoon lang sa kanilang konsensya. Ibig sabihin, sa usapin ito sa lahat ng pagdedesisyon, ang Diyos ang kanilang Panginoon. Hindi sila napipilitan, hindi sila ginagawa nila yun dahil sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, kundi sabi nino, sabi ng Panginoon. Merong usapin ng decision based upon persuasion. Nagdedesisyon dahil nakumbinsi. Nagdedesisyon dahil naniwala. Saan? Kumbinsi saan? Nasabi ng Diyos. Now, marami mga texts na si Apostle Paul mismo nag-a-assume siya ng level ng persuasion sa kanila ng mga nagsasubmit. 1 Thessalonians 5, Hebrews chapter 13, Romans chapter 14, 1 Corinthians 8, Galatians chapter 5, ina-assume niya yung liberty at supremacy ng conscience pagdating sa decision making. Yan din yung sinabi ni Martin Luther, di ba? Dun sa kanyang position sa Reformation. Sabi niya, my conscience is held captive by the word of God. Nakatatak yung konsensya ko saan? Sa salita ng Diyos. Hindi ko pwedeng labagin yung konsensya ko. It's neither safe nor right. Hindi tama, hindi safe para sa akin pag nilalabag ko yung konsensya ko. Hindi tama para sa akin na labagin ko yung konsensya ko. At yung konsensya na isaan nakatali sa salita ng Panginoon. Sa Philemon, naalala niyo si Philemon, si Onesimus, may alipin siya. At sabi ni Apostle Paul sa Philemon 1:14, I preferred to do nothing without your consent, Philemon, in order that your goodness might not be by compulsion, but of your own accord. Kung tatanggapin mo si Onesimus, kung siya'y tatanggapin mo, ayokong dahil sabi ko lang. Sabi ni Paul, dapat ito'y ayon sa sarili mo. Out of the goodness ng pagkilos ng Panginoon sa kanya. Apostle na to.
Apostol ito, pero sabi niya, hindi ako ikilos ng walang consent mo. Hindi kita uutusan ng walang consent mo. Ginagalang niya yung consent nitong taong ito. 1 Corinthians chapter 16 verse 12. Sa 1 Corinthians 6, merong isang kapatid na gusto niyang papuntahin sa Corinthians, pero ayaw pa. Ginalang niya. Hindi niya pinilit. Now, anong pastoral implication nito? Una, ang pastoral rule ay hindi pwede mag-impose sa conscience ng kahit sinong member at congregation. Hindi pwedeng sabihin ng mga pastors, kung mabalikan natin again, yung mga previews, hindi ko pwede sabihin, basta sumunod na lang kayo. Hindi pwede. Kailangan kumbinsido yung membro, kumbinsido yung church bago magdesisyon. Kaya sa mga important decisions, binibigyan natin ng time, ng panahon. Pag-isipan nyo, panalangin nyo, ito. Ano pa? Yung submission at obedience, ito ay earned by carrying the conscience with the authority of scriptures. Kailangan meron mo ng pagtuturo. Kailangan meron mo ng salita bago maniwala. Sinabi sa confession natin, hindi tama na sumusunod ng basta na lang. Hindi yun makakristyano. Hindi yun makakonsensya. Hindi yun maka-Biblia. Anong implication nito sa congregation naman? Sa congregation. Pinapakita nito na yung bawat member accountable kay Christ bilang Lord of Conscience. Na yung mga members, magdedesisyon sila, magsasubmit sila sa mga church decisions, magbibigay sila ng sarili nilang opinion base sa kanilang persuasion sa Word of God. Isa sa mga paulit-ulit na maririnig nyo dito ay hindi magdedesisyon out of preference. Magdedesisyon out of persuasion sa Word of God. May basis ka, anong backup mo? Bakit ganyan yung decision mo? Dapat may verse ka. Meron kang spiritual truth na pinangahawakan. Kung katulad na yung pastor, hindi pwedeng sabihin, basta maniwala na lang kayo, kasi sabi ko, yung member, hindi rin nila dapat pwedeng sabihin na, hindi, gusto ko lang eh. Gusto ko, ganito yung decision ko eh. Hindi rin pwede yun. Lahat tayo ay nasa ilalim ng headship ni Christ. So, yung conscience ay dapat nakabound doon. Yung participation ng congregation ay marked by thoughtful, scripture-informed consent, hindi passive, hindi pressured agreement. Pine-preserve nito yung integrity at unity ng body. Na tayo ay nandoon, nakaban yung conscience sa Word of God. So, ano yung summary? Yung church decision, kahit anong church decision, dapat mag-aaray siya from a persuaded and willing conscience under the Word of God, hindi from imposed authority, at pine-preserve nito yung liberty at unity ng Christ people. Now, warning. Ano yung warning? Hindi dapat ito mag-erode sa congregational rule. Hindi dapat ito mag-erode dahil sabi lang ng majority. Alalahanin natin, ang head ng church ay hindi congregation. Ang head ng church ay si Christ. Therefore, yung authority na minemediate ay through the word of God na miniminister sa atin. Kaya kailangan ng preaching, kailangan ng teaching pagdating sa mga ganito. So ano yung mga problems? Una, kapag ang elder ay hindi miniminister yung word, pero ini-insist yung kanyang rule. Hindi pwede yun. 2 Corinthians 1:24, basahin nyo na lang. Ano pa? Pangalawang problema, if ang mga members ay critical sa mga elders, irrespective of the word. Wala kaming pakialam sa salita ng Diyos, basta ayaw namin. Hindi dapat ganon. Hindi ba? Ang position natin, ang congregational suffrage, ay dahil sa clear at reasonable majority. Kapag nagbotohan ng church, kailangan clear and reasonable majority, sabi ni Pastor Noel. 4 na consideration. Una, dapat clear majority. Hindi dapat ito simple or slim margin of majority but a clear consensus. Kunyari 100 tayo. Hindi tayo 100. Kunyari lang 100 tayo. Nagbotohan regarding sa church officers.
Yung isang vote, 51. Yung nag-yes, 51. Yung nag-no, 49. Clear majority ba yon? Hindi. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi. Sobra ng isa, okay na. Hindi. Kailangan merong clear majority, merong pag-consensus yung church sa pagkilala doon sa anumang pagbobotohan. In this case ay officers. And it should be reasonable majority. Hindi rin require na very big gap. Close to yan, unanimous. Hindi dapat sabihin na dapat 95 95 ang boto. At 5 lang ang dapat na max na hindi. Hindi. Bakit? Kailangan hindi tayo mag-insist sa unanimity. Hindi dapat pag nagbotohan o kailangan lahat agree bago ang isang decision ay maging yes. Ideal iyon. Sana ganon. Hopefully ganon. Yun ang gusto natin. Kapag mayroon tayong mga decisions, sana lahat, ng present members ay agree. Pero hindi palaging attainable iyon. Meron palagi ang hihindi. Meron palagi ang hindi convinced. Meron palagi ang hindi pa persuaded. So, hindi natin dapat i-insist ay unanimity. Ano pa? Yung unanimity requirement na yon, kapag gano'n ang ginawa natin, sabi ni Pastor Noel, it can serve as the tyranny of the minority. Palaging may hindi para hindi umusad yung desisyon. Kunyari officers. Kunyari si Christian A, pinagbotohan, siya yung magiging susunod na pastor. Ayaw ng isang member. Tapos ang basis ay unanimity. Hindi uusad talaga yan. Kasi mayroon talagang hihindi. So, ano yung basis ng power to recognize officers? Meron tayong ilan na binanggit dito. Una, yung Acts chapter 1. Naalala nyo si Judas namatay na. Nung namatay na si Judas, Acts chapter 1, namimili sila ng panibagong papalit sa kanya para complete 12 sila. Kasi symbolic yung number nila na 12 na apostles. So, sa Acts 1, 23 to 26, namimili sila ng magiging kapalit ni Judas. Si Peter, kasama yung 120 na ibang disciples, kasama niya yung iba. Hindi si Peter yung namili. Hindi sinabi ni Peter, Masayas, ikaw na. Hindi. Alam mo sabi ni, anong nangyari dun sa text? They put forward 2 candidates. Sino yung nag-put forward ng 2 candidates? They. Yung congregation. Tapos, ang sabi pa dun sa text, they prayed. They put forward, tapos they prayed. Tapos, hindi sila makapamili kasi qualified pareho. Yung 2, anong ginawa nila? Nag-casting of lots sila. Tapos, nakapili na sila. Pero, ang point ng Acts 1, yung grupo, hindi lang si Pedro, yung nag-participate sa selection. Acts 14. At tinalunan pala yung Acts 6. Pero anyway, Acts 14. When they had appointed elders from every church, for them in every church, with prayer and fasting, they committed them unto the Lord in whom they have believed. Yung word na appointed sa Acts, galing yon sa salitang pinagsama na hand stretch. Literally, ang ibig sabihin ng appointed ay stretching of the hand. Yung word na appointed doon. Kaya kapag ginagamit ito sa Greek, ang ibig sabihin ng appointed ay to elect, to choose, to appoint. Sa pamamagitan ng formal or public act, often physically laying on of hands. Kaya pag in-interpret ito ng mga commentators, sinasabi nila na hindi ito namili lang yung apostles basta-basta doon sa kanila. Now, isa pa sa basis, pinaka-familiar sa atin ay Act 6. Sa Act 6, again, ito yung mga proto-deacons. Yung mga 12 apostles, sinamon nila
Verse 2, full number of disciples. Grabe. Para magdesisyon kung sino yung magiging 7 diakono. Anong ginawa nila? Sinamon nila. Tumawag sila ng church meeting. Verse 2. Chapter 6, verse 2. Sabi ng apostles, church meeting tayo. Para saan? Kasi pipili tayo ng 7. So anong nangyari? Sabi ng apostles, pick out from among you. Galing sa kanila, may qualifications, may mutual agreement, and it fostered unity and harmony. Now, ano yung mga dapat natin i-consider pagdating sa pamimili ng officers? Meron tayo ditong 4. Una, discernment. Napaka-importante ng discernment. Pag namimili tayo ng magiging pastor, magiging diakono, ang ingatan natin ay pagmamadali. Pagmamadali at bara-barang pagdedesisyon. Yung surface level evaluation. Kasi meron talaga na unang tingin, ay tingin ko, okay to. Pero hindi yun yung evaluation hindi ba? Ang discernment, it calls for attentiveness sa guidance ng Holy Spirit. Essential ito dahil ang madalas na nakikita ay charisma, popularity. Kasi meron talagang taong alam mo ma-appeal, charismatic in their appeal. Kumbaga, madaling hangaan, madaling sundan, madaling pag nagsalita, pakikinggan ka agad. May mga ganun Pero, hindi yon ang qualification. We should look past that. No? Sa mga ganong klase ng qualifications. It's not charisma, popularity. Anong ang basis? Spiritual maturity and servant-heartedness para sa magiging mga potential na mga pastors at mga potential na mga deacons. Kaya kailangan ng pagkilatis, discernment. Hindi dahil, mukhang okay okay na. Hindi discernment yon. Bara-bara yon. Yung ganong uri ng pagdidesisyon. Pangalawa, part ng discernment ay biblical qualifications. Chine-check ito, ano ba yung qualifications mismo ng Bible. Ibig sabihin nito, ang mga members, yung mga boboto, sila ay dapat na familiar sa qualifications. Dapat meron silang knowledge sa 1 Timothy 3, sa Titus chapter 1. Bago i-affirm yung kahit sinong candidates, kailangan in-observe din ng congregation yung gifts. Ginagawa na ba ito? Nangyayari na ba ito? In-exercise na ba ito among them? Ganon din, humahanap sila ng evidences nung shepherding, teaching, mercy, administration to match the office. Mag-ingat tayo bilang congregation na ang hahanapin natin ay personal qualification natin instead of biblical qualification. Ito iingatan natin. Mas mataas yung personal opinion ko kaysa sa Bible. Ingatan natin to. Ang basis ng pagboto ay Bible, Bible, Bible. Ano yung sinasabi ng Scripture? Doon tayo iikot, doon tayo magde-discern. Hindi yung personal preference. Meron akong narinig. Hindi na ako mag-name drop, syempre. Hindi. Sabi, may isang member ayaw dun sa pastor niya kasi daw di ngumingiti. Ayoko dyan, di ngumingiti. Meron tayong mga preference talaga. Gusto ko ganito personality, ganito ka vibe sa akin. Kaya lang, ang question, ano bang sabi ng Scripture? Anong sabi ng Bible? Hindi ito tanong anong gusto mo. Hindi ito tanong anong gusto ko. Hindi ito tanong anong gusto ng members. Ang tanong, anong sabi ng Bible na dapat i-affirm ng congregation? Pangatlo, kailangan din dito ng congregational involvement. Congregational involvement. Hindi ko pala nalagay dito. Meron yata akong nilagay dyan na quote.
Meron man nakalagay na quote? Kay Deyang, wala sa copy ko. Anyway, so kung congregational involvement, ito yung necessity ng deliberation. Kailangan mag-uusap yung mga members bago mag-decide ng officers. Kasi yung ibang member, pwedeng merong valuable insight, no? Na suitable doon sa candidate. Obserbahan nila sa buhay, mas matagal na nilang kilala. Sila yung pwedeng magsalita tungkol doon. So, pwedeng pahiram nga ako niyan, bro. Wala dito sa copy ko eh. Ito yung sabi ni Kevin DeYoung, just do something. Sabi niya, there's a reason I've redeemed a lot of you because you do fewer dumb things when you talk to each other. Get some advice, deliberation. You might just hear my voice. Sabi ni Kevin DeYoung. Deliberation. Kaya importante po yung deliberation. Nag-uusap-usap tayo. Anong tingin nyo tungkol dun sa decision. Pang-apat, of course, it should be bathed with prayer. Kailangan merong pananalangin bago mag-desisyon. Kapag pinapanalangin natin yung decision, ine-ensure nito na meron tayong humility at dependence sa Panginoon. Ganon din, dapat persistent yung prayer. Dapat tuloy-tuloy throughout the selection process. Nung nagva-vouch pa lang, pinagpe-pray na. Kino-confirm, ino-observe pa lang, pinagpe-pray na. Bago mag-voting, after ng deliberation, pinagpe-pray na. So now, ano yung process ng pagboto sa mga susunod na pope? Hindi pope. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Ng deacons sa pastors. Ano yung susunod? Ano yung pagkakasunod-sunod? Una, ay, meron ba? Wala. Nomination. Of course, may magno-nominate. Pastoral vouching. Pwede mang galing sa members. Pwede sabihin, Pastor, baka pwedeng maging pastor si brother ganito. Baka pwedeng maging deacon si brother ganito. Tapos magkakaroon ng interview, kakausapin muna, i-check. I-vouch ito nila pastor. Pag vinouch nila pastor ito sa congregation, i-check pa muna yon. Kung ano yung tingin ng congregation. Magiging candidate sila. Candidate for pastorate, candidate for diaconate. After na maging candidate sila, magpe-pray yung church. May time ulit. Magde-deliberation yung church. Pag wala ng problema sa deliberation, dito na magbobotohan na yung church. Pag nagbotohan na yung church at okay, dito na sila tatanggapin at pagkatapos ay ordination yung mangyayari. So, anong summary neto? Una, pag merong congregational consent, pagdating sa choosing of officers, una, it upholds the church corporate authority under Christ. Si Christ yung head, pero ang deciding power ay nasa church, hindi sa individuals. Hindi yan magsasabi kung sino magiging pastor, deacon ay yung pinakamayaman. Hindi yung pinakamagandang trabaho. Hindi yung mga existing leaders. Buong church. Yun yung church power. Pangalawa, it follows the apostolic model of selection. Ginawa nila sa scripture, ginagawa natin ngayon. Pangatlo, it protects freedom of conscience and voluntary consent. Mangyayari yan dahil persuaded yung mga members. Pang-apat, it fosters unity through shared discernment. Lahat sila na-discern nila, si kapatid, tinawag magpastor eh. May unity doon sa discernment. Nagkaroon ng unity yung mga members, tinawag sa pagiging diakono ni brother eh. So, may unity doon under the leading of the Holy Spirit. Meron akong quote dyan na sa mga pinaka-last. Ayan, dalawa kay Jonathan Leeman, Don't Fire Your Church Members, na book niya. Ito yung sabi ni Leeman. I-expound ko pa to sa next Bible class. Sabi niya, the point is, there needs to be some mechanism by which members of the church are able to discharge their priestly duties. Ano yung priestly duties ng bawat members? Di ba? Priesthood of all believers. Bakit? Guarding, ano yung duty ng bawat believers? Guarding the what and the who of the gospel. May obligasyon yung bawat members na gwardyahan ano ang ebanghelyo at sino yung nasa ebanghelyo.
Therefore, sa usapin ito ng pagpili ng magtuturo ng ebanghelyo, part yun ng guarding nila. Pag namili sila ng pastor na tinawag ng Panginoon, yun yung paraan nila para gwardyahan yung ebanghelyo. Kapag next Lord's Day, yung acceptance sa membership, paraan nila ng pagkilala kung sino yung nasa ebanghelyo, acceptance of membership. Priestly duties ito, sabi ni Lehman, ng bawat believers. In many circumstances, some type of popular vote is an easy and fitting way to do this. Next. Ito na yung last. Isa ito sa pinakamaganda. Sabi niya, if believers possess a spirit-given competence to understand the things of God in Scripture, if believers have been assigned the Christ-mediated office of priest, king, and charged with guarding the holy, then it would seem they are responsible to both affirm their teachers and, if need be, exercise a veto power whenever those teachers depart from the true covenant knowledge of God. The saints, ordinary members to, the saints don't need seminary degrees. They don't need to be ordained. The Spirit of God provides all the training they need to recognize a true knowledge of God. End quote. Dahil ito ang mark ng New Covenant. Kaya minemaintain natin regenerate membership. Bakit? Lahat ng regenerate, tinuturuan ng Diyos. Lahat ng regenerate may spirit ng Diyos. Lahat ng regenerate may new heart. At sila lahat ay nakikinig sa Diyos. At sila na nakikinig sa Diyos ay boboto ng tama. Makikinig sa salita. Ayon sa salita, doon sila magdedesisyon. Kaya yun yung sinasabi niya. Yun yung wala sa Episcopal Church. Gusto nila, may degree ka bago ka bumoto. Bishop ka bago ka bumoto. Minamaliit nila yung ordinaryong Kristiyano. Ang biblical na congregationalism ay hindi. Bawat Kristiyano ay merong kakayanan na kilatisin kung sino ang tinawag ng Diyos at kung sino ang nasa ebanghelyo. Bawat ordinaryong miyembro ay may espiritu ng Diyos. So, doon tayo nagtatapos. Any question? Dito, next Lord's Day, congregational consent pa rin, pero ano naman, acceptance sa membership. Fitting yan kasi may candidates tayo ngayon eh. So, okay yan. Any question? Joel. Pastor, thank you po. Yung question po, dun sa 1 Timothy 5:22, sabi po kasi dun, do not be hasty in the laying on of hands. Yung although po, ang intindi ko po kasi dito, Sorry? 1 Timothy 5:22. Although, binanggit po yung elders, yun din po ba yung reason bakit sinabi ni Paul kay Timothy na wag maging hasty? In the sense ba ng pag-a-appoint ng elders yon? Tama po ba yung intindi ko dun sa context? Yes, kasi ano rin siya eh. Si Timothy ay hindi talaga pastor. Siya ay isang representative ng apostle. Mas mataas si Timothy sa isang pastor. So hindi siya basta pastor lang. Yung mga nasa first century. Nasa century nila, no? So, meron siyang authority sa usapin ng laying of hands, katulad ni Apostle Paul. So, ang binabanggit lang ni Apostle Paul doon ay huwag magmadali kung sino yung mga i-appoint kasi meron din silang responsibility na kilatisin sila. Follow up. Okay, sige. Si Deacon Marlon. Hello. Prior kasi pa sa Reformation or during the Reformation, napaka-limited ng mga mababasa natin na yung pagdating sa, di ba yung mga pastors dati like John Calvin, Martin Luther, sila Zwingli. Usually sila reinstated ng church, ng state as pastor for a certain church. Kasi nga dahil sa setup nila na state and church. Ngayon, yung pagdating ng mga congregation decision, parang recent development lang to eh. I think
baka nga yung mga particular Baptist lang yung Yes. medyo nagkaroon ng ganitong klaseng understanding. Pero Yes, kasi, exactly. I think, dahil ba to sa klase ng government o it was a recent development lang talaga? Kasi medyo mahirap tayong intindihin dahil nasa bansa tayo na na ang tawag sa gito, yung democracy. Yes. So parang meron tayong, aminin man natin sa hindi, meron tayong influence na may power ang majority, vox populi nga. Yes. Ngayon, paano naman natin i-argue or ko-convince na hindi dahil sa state kaya naging ganito yung Okay. dapat na setup ng church. For example, nasa England ka. Ang church na Church of England. So, pero in some way, doon din ang galing yung mga particular Baptist. So, ayun lang pa, how do we convince na hindi dahil sa culture or sa state na meron tayo or hindi dahil sa mga Amerikano na nag-influence sa atin, bakit may ganito tayong form of government. So, kumbaga hindi nagsasubmit yung church dahil sa setup ng government. Yeah. Ayun lang pas. Parang hindi tayo nakisabay lang. Oo, parang ganon. Okay. Sige, tanong pa. may dalawa akong answer dyan. Una, yung nasa medieval period, nag-depart sila mula sa scripture. Kaya nangyari, nag-appoint ay hindi ang congregation dahil departure yun from scripture. Kasi nakita natin Acts 1, Acts 6, Acts 14 na even sa later discussion sa 1 Corinthians, by majority sila nagbo-vote. Yung sa church sa New Testament. So, yung nangyari sa later on, yun ay pag-depart sa scripture. So, hindi ang basehan natin ay yung ginawa sa history regardless ng scripture. Nag-depart sila sa scripture, bumalik lang yon nung bumalik sa scripture. Yun yung nangyari. Now, paano natin sasabihin na hindi lang tayo sumasabay sa form of government natin sa Pilipinas? Yung form of government natin sa Pilipinas sa democracy, galing yan sa US. Dahil sa US, sa New England, sa Amerika, doon nagsimula ang democracy. Bago ang Amerika na itatag bilang bansa, walang democracy. Walang democracy. Lahat monarchy. May hari, emperador, reyna, pamilya ang nagahari. Oligarchy. Sa Amerika nagsimula ang democracy. Now, interesting. Bakit naging democratic ang Amerika? Dahil sa mga Christian. Therefore, ang gusto nating sabihin ngayon, hindi tayo sumusunod yung form of government, hindi tayo sumusunod dahil sabi ng Pilipinas. Yung Pilipinas ay naging democratic dahil sa Christianity. Hindi tayo yung sumunod, sila yung sumunod. Yung government yung sumunod sa church. So, hindi natin kinokopya. It's the other way around. Kaya may democracy ang Pilipinas dahil sa mga Christian churches na ginagalang ang individual na conscience. So, baliktad. Hindi natin sinusundan ng state. Yung state, ang naging blessing sa state yon dahil sa church. So, if we will look back, it's the other way around. Hindi natin kinopya to. Mas bata tayong church kaysa sa Pilipinas. Pero by principle, ang nauna ay ang scripture. Bago ang democratic republic ng kahit anong state. So, any follow-up, Deacon? Okay. Other question? Sige, let's pray. Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa pag-aaral namin tungkol sa inyong tinuturo sa church powers, kung paano ang bawat miyembro ay mayroong espiritu mo at kami pinananahanan nito at kami ay mayroong responsibilidad at kakayanan na kumilatis ang mga magiging mga namumuno ng iglesia. Pinupuri namin kayo, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.